Afternoon po. Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is December 2, 2025 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may Basilio Street, sa may Acacia, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may MCU Centennial Gymnasium, sa may MCU nga. Barangay 84 Morning Brace sa Caloocan City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Traffic to. Ano pong araw ng Kamara, Senador Ronald De La Rosa pinagpapaliwanag sa patuloy na pag-absent sa Senado. Dating Congressman Aldico, pinaniniwala ang nagtatagunan sa Portugal. Dalawang opisyal ng kumpanyang SunWest Incorporated, plano namang sumuko. Mga kilos protesta laban sa kawalian, posible pang masundan. Paglahok ng ilang dayuhan sa pagkilos sa Maynila, iniimbestigahan. Nasa ng liquidation sa tulong pinansyal ng Office of the Vice President, sinita ng COA. Hindi pa nakukolekta ang travel expenses ng OVP, sinita rin. Land Transportation Office, nilinaw na hindi pinapayagang bumiyahe ang mga e-bike at e-trike sa National Highway. Mga e-trike bawal ding dumaan sa bike lane. Dagdag bawal sa presyo ng produktong portfolio is pinatupad na. Iba't ibang parcel na naglalaman ng illegal na droga nasamsam sa Pasay City. Sa showbiz spotlight, ilang celebrity, pati ang opinyon na 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Yan po ang ulo ng mga balitang ngayong Martes, December 2, 2025. Sa pangalan po ni Alvin El Chico, ako po si Christian Yosores. Ako naman Don Vigornia. Sa mga detalye, sinuspinde ng Kamara ng 6 araw na walang sahod si Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga sa botong 249-5 at 11 abstention. Inatulang guilty ang kongresista sa disorderly behavior dahil sa mga post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng naguhudsok ng sedisyon. Kabilang dito ang post na may kasamang babaeng nakabikini, may hawak na maraming pera at batikos laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Sa pagdinig, nanindigan ng kampo ni Barsaga na sakop ng freedom of speech ang mga post sa social media. Pero iginiit ng House Ethics Committee na sinaayon sa asal ng mababatas ang ilang content ni Barsaga na nakasila rin sa reputasyon at integridad ng Kamara. Inirekomenda rin putusan si Barsaga na tanggalin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 1 araw. Tanggap ni Barsaga ang desisyon, pero iginiit na dapat ding panugutin si Pangulo Marcos dahil sa mga hindi tinukoy na krimen. I wholeheartedly accept the decision of the but I can take my stand to trust the bottom being accountable for its crime. Too many people have died, too much money was flooded from the facilities of people for
now. Para sa ilang eksperto, may limitasyon ang freedom of speech at dapat bumasa ng akma ang mga kongresista. Lahat naman tayo, we all have a right to express ourselves. Hindi yun absolute. It all boils down to simple issues of CMRC. Hindi naman yan kailangan aralin eh. I don't think it would come to a point where the members of Congress would go to kung ang usapin lang talaga dito ay pagputol sa mga polisiya ng gobyerno. Si Philippine Society for Public Administration President Pete Ederson Tapia. Hinikayat si Senador Ronald De La Rosa na ipaalam ang dahilan ng patuloy na pag-absent sa Senado. Kasunod ito ng kabiguan ng Senador na tumayong budget sponsor sa deliberasyon sa panukalang pondo ng Department of National Defense sa susunod na taon. Tumayong budget sponsor si Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na iginiit na dapat magpaliwanag si De La Rosa na patuloy na pagtibag sa trabaho. Matatanda ang sinita rin ni Senate President Kiko Soto ang patuloy na pag-absent ni De La Rosa. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi sakot ng no work, no pay policy ang mga senador. Papasok other than the finance committee, may mga committee, may mga Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa matapos ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador. Nagpahayag ng intensyong sumuko ang dalawang opisyal ng kumpanyang SunWest Incorporated na isinasangkot sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang ang dalawang hindi pinangalanang opisyal sa 16 na kinasuhan ng graft at malversation kaugnay ng sinasabing substandard na 289 million pesos na road dike project sa matatawang tubig river sa bayan ng Nauhan. Biyernes, tinangka ng mga pulis na magsimpi ng warrant of arrest sa hotel sa Pasay, pero hindi natuto ng mga opisyal ng SunWest. Sinabi ni PNP-CIDG Acting Director Major General Robert Monico na hinikayat ng mga nakaanak ang dalawang opisyal na sumuko. Natukas ang dami lang at hindi top executive ang dalawang opisyal ng SunWest na inuugnay kay dating Congressman Dal Nico. Basically, they do not have the money and capacity to pay for it. So yes, I think yung credibility ng CIDG was well established na igagalang namin yung karapatan nila. That's why yung mga kamag-anak, certain kamag-anak ang nagpadala ng that they're really in time. Nakatanggap naman ang PNP-CIDG ng impormasyong nakita sa Israel at isa pang opisyal ng DPWH Mimaropa. Hindi pinangalanan ng opisyal pero si DPWH Mimaropa Materials Engineer Timohen Sakar na lang ang tutuwis na opisyal ng kagawaran. Nakakulong na ang ulong iba pang opisyal ng DPWH Mimaropa habang patuloy na tinutugis ang iba pang akusado. Kabilang na mga opisyal ng SunWest na sina Aderma Angeli Alcazar, Cesar Benaventura, Consuelo Aldon, Noel Cao at Anthony Bo. Pininiwala ang nasa New Zealand si Alcazar habang nasa New York si Benaventura. Pinaniniwalaang nagtatago na sa Portugal ang kurante si dating Congressman Zaldico. Sinabi ni DRRD Secretary Ludwig Remulla na dalawa ang pasaporteng hawak ng dating kongresista kabilang ang Portuguese Golden Visa. Ang Portuguese Golden Visa ay special type visa na ibinibigay sa individual na nakapagdala ng 500,000 euros na investment sa Portugal o nagbigay ng 250,000 euros na donasyon sa Portuguese Art o Cultural Heritage Program. Umapinagin si Secretary Remulla sa mga OFW na tumulong sa pagtugis ay ko. He's suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayuso kami sa lahat sa mga Pilipinas buong mundo na kung makita na si Zaldico, pwede na lang picturean. Padala kagad, post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Ayon sa OFW
Saldico sa Europa. Naniniwala si alias Joyce na maaaring mahuli ang dating kongresista kung masusundan ang tatlong driver na bilang na si Soto Serrabia. May tatlong driver yan na nagdadrive sa kanya. Siya ang accessories niya. Diba? Yung dalawang mag-ama at yung iba, kaibigan ng ama niya. Okay? Kasi, sasabi ko, walang ibang magdadrive niya, pwede. At itong mag-ama nito, ang kumukuha kay Saldi ko sa Bourget Airport gamit yung kanyang plane. Probably yung plane niya nandun kasi doon pwedeng maglagay ng mga aeroplano. At doon niya kinukuha. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang natatanggap na utos ng korte hinggil sa pagkansela ng pasaporte ni Saldico. Pagkukulit sa pangalan ng PILG na nakansela na ang pasaporte ng dating kongresista. Harap ang ilang kongresista sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong linggo. Kabilang dito sina House Majority Leader Sandro Marcos, Davao City Congressman Paul Duterte, Laguna Congressman Benjamin Agaraw Jr., Bulacan Congressman Danilo Domingo, at Benguet Congressman Eric Yap. Naharap din sa investigasyon ang mga opisyal at kinatawan ng Land Bank of the Philippines, pero hindi pa tiyak kung pumili ng executive session ang mga resource person. Nauna nang itinanggi ni Congressman Marcos ang akusasyon ni dating Congressman Saldico hinggil sa pagsisingit ng 50 billion pesos na halaga ng programa sa national budget simula noong 2023 hanggang ngayong taon. Itinanggi rin ni Congressman Duterte na may peking flood control project sa nasasakupang distrito sa Davao City. Itinuturing naman ng Office of the Ombudsman na person of interest si Congressman Yap na sinasabing beneficial owner ng Silver Wolves Construction at kontraktor ng maanumalyang proyekto sa La Union. Kinilala naman ng Independent Commission ang panawagan ng trillion peso march tulad ng pagpapakulong sa mga sangkot sa anomalya. Pero iginiit ni Commissioner Rogelio Singson na dapat sundin ang proseso sa investigasyon. Itinakda sa Biyernes ang ikalawang auction sa apat na natitirang luxury cars ng mag-asawang Curly at Sara Tisaya na kinumpisa ng Bureau of Customs. Kasunod ito ng failed bidding sa Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Bentley Pentasa at Toyota na Rolls-Royce na may payong noong November 20. Ayon sa Customs, itong sumasta sa mas mababang floor price ang mga sasakyan na bilang na ang Rolls-Royce na ibinaba sa mahigit 36 million pesos mula sa 45 million pesos. Sakaling hindi pa rin masubasta ang mga sasakyan, tatanggap na ang customs ng direct offer para sa mga sasakyan. Nauna nang nabili ang dalawang Mercedes-Benz na nagkakahalaga ng 30 million pesos at Lincoln Navigator na nagkakahalaga naman ng mahigit 8 bilyong piso. Inaasahang masusundan pa ang mga pagkilos para ipanawagang panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Kasunod ng rally sa People Power Monument sa Quezon City at Renta Park sa Maynila. Sinabi ni Team Pilipinas co-convener Kiko Aquino D na pinag-aaralan pa kung kailan ang susunod na trillion peso march, lalo marami pa rin hindi content sa takbo ng investigasyon sa mga anomalya. It's a little worrisome because when it comes to these issues, the government seems to be tentative as far as they're committed to investigating this. We're all committed to that. And for as long as the issue remains unresolved, we will continue to be organizing protests. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Immigration ang sinasabing paglahok ng ilang dayuhan sa rally sa Recto Avenue sa Maynila. Sa ilalim ng Philippine Immigration Act, ipinagbabawal ang paglahok ng mga dayuhan sa anumang political activity sa Pilipinas. Nabahala ang ilang senador sa posibilidad ng re-enacted budget sa susunod na taon. Sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na maaari itong maiwasan kung hindi maantala ang schedule ng pagdinig na nabawasan pa ng isang araw matapos matulog ang bahagi ng study ng Senado noong linggo. Kailangan din tumagal lang ng 3 araw ang deliberasyon sa Bicameral Conference Committee para maabot ang target ng petsa para
malagdaan ang panukalang budget. Posibleng malagdaan ni Pangulong Marcos ang 6.79 trillion pesos na panukalang 2026 national budget sa December 29. Kung they will insist, yung person ay will insist, pwede mangyari yan. So, we really need the support of our members. Sabi nga ni Sir, baka na, depende ka na kung gaano mahaba yung bakbakan ng usapan. Pero, muli naman, those committees sila baka hanap na magpagandang agreement. Ngayong araw, nakatakdang ituloy ang sesyon ng Senado kahit holiday sa Pasay City. Sinita ng Commission on Audit ang 14 na milyong pisong halaga nang hindi pa nakokolektang advance expenses mula sa mga biyahe ni Pangulong Marcos sa ibang bansa noong nakaraang taon. Sa audit report, hindi pa na ibabalik sa Office of the President ang pamasahe sa eroplano at hotel accommodation para sa mga opisyal ng pamahalaan na sumama sa biyahe ng Pangulo simula noong 2022. Kabilang dito ang mga opisyal sa Board of Investment, Bureau of Internal Revenue, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, DILG, DPWH, Department of Tourism at Department of Trade and Industry. Sakop ito ang mga miyembro ng Kamara, Senado, National Security Council, Presidential Communications Office, Presidential Management Staff, Radio Television Malacanang at TESDA. Kasama sa unliquidated na gastos ang biyahe ni Pangulong Marcos sa China, Japan, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Czech Republic, Germany, Belgium, Switzerland at Amerika. Iniis ng COA na mahigit 2 taon nang hindi mabayaran ang gastusing unang binayaran ng Office of the President. Bilang tugon, nagpalabas na ang opisina ni Pangulong Marcos ng demand letter sa debtor agencies noong Abril. Sinadya rin ng Commission on Audit ang naasalang liquidation sa tulong pinansyal ng Office of the Vice President noong nakaraang taon. Sa audit report, halos 5 buwan na delay ang pagdetalye sa tulong na ibinigay sa mga benepisyaryo ng programang Magnegosyo Tayo. Agad ang Magnegosyo Taday. Kabilang dito ang halos 500,000 financial grant sa 31 benepisyaryo at mahigit 1.6 million pesos na tulong sa 11 non-government organization. Sa ilalim ng programa, obligado ang mga benepisyaryo na gamitin ang ibinigay na kapital sa loob ng 60 araw batay sa inaprobahang project proposal. Saka magsusumite ng report kung paano ginastos ang pondo. Pero iginit ng COA na walang aksyon o parusa sa ilalim ng programa sakaling hindi magsumite ng report ang beneficiaryo. Bilang sagot, nirepaso ng OVP ang Acknowledgement of Obligation para sa application form ng programa kung saan nakasaad na ang posibleng parusa sakaling hindi magsumite ng report. Ang oras ay 7:18 ng umaga, magbabalik pa ang Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM TCMN. Wow, we're months na. Ang bilis na panahon. Parang lahat rush. Oo, hindi. Ang sagot dyan, balance sa buhay. Parang paglaro ng big lang. When gaming, dapat balance din. Ito dapat maka-apekto o bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. Ang consumer smartphone, tuloy lang ang saya. Visit www.agcor.ph/regulatory. Fun at agcor.ph. Responsible gaming at agcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa TCMN, Radyo Patrol, Spectra at TCMN, Teleradyo. Mga balita, ulat at bahayan, sinulot sa bawat sulok ng bansa. Dito mo mapapakinggan, hatid ng pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita. Jeff Bernay at Rica Lazo sa
ngayon, headline. Ngayon, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali, sa DCMM Radyo Patrol 630 at DCMM Teleradyo. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatulong kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga pinigil, mga kailangan sa araw-araw. DCMM Radyo Patrol sa Iceland ka. Kung nagsabalita o nagpapapicture. Basta AM, DCMM. Radyo Patrol, balita alas 7. Muling dinepensahan ng Malacanang ang pahayag ng Department of Trade and Industry na sapat ang 500 pesos para sa Noche Buena. Kasunod ito ng batikos ni Davao City Congressman Paro Duterte na mistulang walang konsensya ang pamahalaan sa totoong hirap ng mga Pilipino. Inakusahan din ang pamahalaan na busog sa katiwalian, kaya hindi alam ang pusuhan sa palengke. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat magsalita tungkol sa konsensya si Congressman Duterte dahil mismo ang ama nito at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umamig sa proseso Sa may MCU, no? at pinapatay na tao. MCU sa loob, no? Tama dito? Ang umamin na i-kill. Hindi po ba ang sarili-saring ama ang siyang umamin na siya ay kurap? So, sino kaya ang nakinabang? Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 kung kaya. Samantala, posibleng hindi maabot ang 5.5 hanggang 6.5% na target ng gross domestic product ng taon. Konsulito ng mga nagdaan kalamidad, umagal na gastos ng pamahalaan dahil sa spending ban o halalan at umabang paggastos ng publiko. Sa unang tatlong quarter ng taon, 5% ang average GDP o halaga ng produkto at serbisyong ginawa sa bansa. Ito medyo good news naman ang konti. Nakubad na ang karamihan ng mga leksyonan sa Laloma sa Quezon City. November 30, pansamantalang ipinasara ang mga leksyonan matapos magpositibo sa sakit ang silang baboy. Pero aminado ang ilang leksyonan na patulak patungal ang bentahan sangit, idineklara ng ligtas sa ASF ang lugar. Sa kabila nito, posible pa rin tumaas ang presyo ng lechon habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Mahirap. Madalang pa po ang customer. Kaya December na. Opo, kahit yan. Marami po nagtatanong kaya lang di po kami makasagot ng presyo ng baboy. Kaya kung siya po mataas. Mas tataas pa. Nangako ang lokal na pamahalaan na sasagutin ang dagdag gastos ng mga leksyonan tulad ng transportasyon dahil pinagpapawal pa ang pagkatay ng baboy sa Laloma. Nagpaalala ang DOLE sa mga employer na dapat ibigay sa mga manggagawa ang 13th month pay bago o sa December 24. Sinabi ni Labor Secretary Benevenido Laguesma na nakasaad sa batas na karapatan ng mga manggagawa ang 13th month pay na mahalaga lalo na ngayong holiday season. Katumbas ng isang buwang basic pay ang 13th month na walang bawas sa buwis at iba pang kontribusyon. Sakop nito ang lahat ng rank and file employees sa pribadong sektor na nakapagtrabaho sa kumpanya sa loob ng isang buwan. Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 90 centavos ang rollback sa diesel, habang 3 pesos and 20 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina tumaas ng 20 centavos kada litro. Gusto dito ng sobrang supply sa petrolyo at lalong pagbabawan sa produksyon ng OPEC. Mula noong Enero, naging 21 pesos pa rin ang sinaas sa kada litro ng diesel habang nasa 20 pesos sa gasolina. Ngayon, nakatingin pa rin ang mga petisyon para sa taas na pasahe sa jeep, taxi, food at TNBS. Nilinaw ng Land Transportation Office na bawal pa rin tumaan ang mga e-bike at e-ride sa National Highway. Ito'y kahit ipinagpaliban sa January 2 ang pamumuli at pag-impound sa light electric vehicles na dadaan sa highway.
Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na isahin ang mga e-bike at e-trike na dadaan sa National Highway pero wala pang iyan. Hindi rin pinapayagan dumaan sa bike lane ang mga e-trike. Hindi po ibig sabihin from December 1 to January 1, pwede silang tumakbo sa highway. Hindi po. Sasawayin po ng mga enforcer natin yan na huwag silang tumakbo sa National Highway. Pero hindi pa sila mahuhuli. Papayagan naman ang mga e-bike at e-trike na tumawid sa National Highway pero hindi maaaring baybagin ang kalsada. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipinong ikinakasal. Datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 371,000 ang Pilipinong ikinasal noong nakaraang taon na mas mababa ng 10% kumpara sa mahigit 400,000 noong 2023. Pinakamaraming ikinasal sa Calabarzon na sinundan ng Metro Manila at Central Luzon. Sinabi ni Assistant National Statistician Marisa Grande na kumukonti ng papakasal dahil sa pagdami ng nagdedesisyong mag-live-in. Ibig sabihin, medyo mas matagal bago mag-settle down ang kababayan natin ngayon. Makikita natin yung mga kabataan ngayon, dinidelay na nila yung magpapakasal, naglilipin muna, nagkakaroon ng legitimate or non-marital children. Tumaas din ang median age o edad ng nagpapakasal kung saan 30 years old para sa mga lalaki at 28 years old naman sa mga babae. Nasamsam ang mga kargamentong naglalaman ng iba't ibang illegal na droga sa bodega sa Pasay City. Kabilang dito ang halos 300 gramo ng kush o high-grade marijuana, halos 400 tableta ng cannabis at halos 80 gramo ng amphetamine. Idineklara bilang ibang produkto ang mga parcel para makaiwas sa inspeksyon. Iniimbestigahan na kung sino ang nagpadala at tatanggap ng mga kontrabando. Sa labas ng bansa, patuloy na hinahanap ang 4 na Pilipinong nawawala sa sunog na high-rise apartment complex sa Hong Kong. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda na nasa gusali ang address ng mga nawawalang Pilipino. Pero hindi pa tiyak kung nasa gusali ang mga OFW ng sumiklab ang sunog kung saan 146 na ang namatay. They were not necessarily in the premises, in the towers during the fire. It's just advantage sabihin lang natin na yun pa rin ang address nila 2 years ago or 1 year ago. But still, we are hoping, of course, that we will account for everybody. Target namang mapadali ang magpapauwi sa Pilipinas sa labing ng Pilipinang namatay sa sunog na si Marian Pascual Esteban. Itinuturing na bayani si Esteban na hindi iniwan ang employer at 5 taong gulang na anak na kasama niyang namatay. Alamin na natin ang latest showbiz spotlight mula sa nag-iisang Doris Picornia. Partner ko pala. Game of Krishnan, tabahan ka na. Sa ating showbiz spotlight, hati ang opinion ng ilang celebrities sa issue sa 500 pesos na budget para sa Noche Buena. Kasunod ito ng pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque sa sapat ang 500 pesos para sa handa sa Noche Buena. Nag-report ng post ng Bianca Gonzalez kung saan iginit na kulang mababa ang itinakdang standard para sa mga Pilipino. Iginit din ni Charlie Dizon na hindi sapat ang 500 pesos na mahirap ng pagkasyahin sa loob ng isang araw. Silang ayunan naman ni Gloria Diaz sa pahayag ng kaibigang si Secretary Roque na pasok ang 500 pesos para sa Pilipino. Para naman kay Carmina Villanueva. Drop off po. Thank you. Ang budget na dapat idaan sa paghahanda ng pagkain. Nauna nang nilinaw ni Secretary Roque na para sa simpleng Noche Buena at maliit na pamilya ang 500 pesos na budget. Sabi nga ni Secretary, di ba? Pwede namang mag-litsyon din sa 500. Pero, Pero yung pinapahinaglit yun nga.
Nagdagdagan mo pa ng baka. Tinapay pa rin. At pero ang dalawang ihaw. Correct. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris Sigornia. Pangalan po ni Alvin El Chico, ako po si Christian Yasores. Magandang umaga Pilipinas, pero magbabalik pa ang Eating Pilipinas! Radyo Patrol Balita alas 7. Dito na o dun sa kanto? Yung sa kanto niyan. So, pagkakatamutan, napakasakit. Ano ba yun? Pati mga daliri ko, lumakit. Napakasakit. Saan yun? Pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon sa pagbagan, Hindi ba pwedeng lakarin na yan? Malakit ng pagpapalit ng panahon ang pagiging Papasok yan, di ba? Ah, so dito na lang tayo, no? ay pamamaga ng lalamunan, paradong ilong, panalakit ng ulo, at nagpapagwag, pagkaraan ng ilaw, pangingila. Sige po, ingat po. Dapat mapahala sa influenza like virus dahil maaaring panapanan ito. Tawag ang after my life, pagbukas ng kamay, pagpahinga sa bahay, at kumain ng prutas at gulay. Okay. Tamang impormasyon, healthy lifestyle, at maagap na pagpapadamot ang makapambiligtas sa atin sa anumang sakit. Ito ni Dexter Hermosa na mapaalala na bawat buhay mahalaga. Mga kapamilya, ito na! Magkita na tayo para sa pinakamalaking Christmas party ng CCMN ngayong 2025. Sa December 5, Kevin, pumunta sa Ayala Mall, Feliz, Marcos Highway, Barangay-Amang Rodriguez, Pasig City para sa CCMN Servicio Camarilla. Pwede nang pumasok simula alas 8 ng umaga at pagpatapos alas 5 ng hapon, makikibanding na Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po.